pa sa ilang bayan sa Cebu ang aftershocks matapos ang pagyanig ng malakas na lindol. Ang ilang residente natutulog sa labas ng kanilang bahay sa takot na mabagsakan ng debris. Para sa update, magbabalita si Mon Gualvez live mula sa Medellin sa Cebu. Mon, kumusta ang tulog ng mga kababayan natin dyan? Pati ang tanghalian nila ngayon. Cheryl, kakaba-kaba pa rin hanggang sa ngayon ang mga residente dito nga sa Northern Cebu, kabilang na itong bayan ng Medellin dahil sa mayat-maya at lumalakas pa ng mga aftershock. Kaya naman kanina, isa to sa mga medyo nag-alangan ang mga residente dahil matinding aftershock ang naramdaman nila matapos tumama ang magnitude 5.1 na pagyanig. Napasuot na ng plastik ang ilang residente sa bulubunduking bahagi ng barangay Pandan Mahawak sa Medellin, Cebu. Matapos sa lumindol, umulan pa. Kaya para hindi mabasa, ito na lang ang kanilang ginawa. Sa bayan ng San Remigio, nagtitiis din sa lamig sa labas ng kanilang mga bahay ang maraming residente. Kasi natakot po kami sa loob ng bahay namin. Kasi hanggang ngayon po, naramdaman pa rin namin yung hagulog ng lindol po. Tila naging tent city na ang open grounds ng bayan dahil sa mga itinayong modular tent. Pero kulang ang 50 pirasong tent ng LGU para sa mahigit 200 pamilyang lumikas. Kaya ang iba, nagkasya na sa trapal o banig. Ang iba naman, namalimos na ng pagkain at tubig sa mga dumaraang motorista. Wala pa rin kasing kuryente pati tubig sa bayan. Marami pa naman sa mga pump nakaasa sa power supply. Sa Daan Bantayan, ang ilang kalsada hindi pa rin madaanan dahil sa mga pitak. Lalo tuloy nangamba ang mga residente. Wala pang narating na tulong sa amin. Hirap kasi madaanan yung dalawang bridge na sira. Durug-durug naman ang mga bato sa harapang bahagi ng 167 years old na Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima. Pero hindi naman daw nasira ang tabernakulo at iba pang religious images ni na Santa Rosa de Lima, Virgen del Carmen at Immaculate Conception. Cheryl, mabalik lamang dito sa bayan ng Medellin. Ipakita ko sa inyo, ito yung plastic na nagtrending dahil nga ginamit ng mga residente, partikular na mga bata, para pangsilong dahil nga sa malakas na ulan na naranasan nung kasagsagan, nung malakas na pagyanig dito sa kanilang lugar. Ito kasi yung nilagyan nila ng mga relief goods, no, na natanggap nila bago pa man ang naturang pagyanig. Medyo maliit lang ito. Talaga ito na yung pinangsaklob ng mga bata. Ang sabi ng lokal na pamahalaan ng Medellin, ito raw ay parang pinaglaruan muna ng mga bata at napagkatuwaan and then napicturean and then pinost sa social media. Pero aminado sila na nagkulang talaga ng mga tents available para sa mga residente nagsilikas o nagsilabasan na kanilang mga bahay. Yung available tents kasi nila, ginamit daw lahat sa ospital matapos ng palabasin din ang mga pasyente. Kaya naman ang ibang mga residente, kanya-kanya na lamang diskarte dito sa mga pangpanangga sa kanila nung kasagsagan ng malakas na buhos na ulan. Pero ngayon, ang sabi naman ng LGU ng Medellin, talagang sapat na ang supply nila ng mga tent at hindi na daw mauulit itong nangyaring paggamit ng plastic para nga panangga sa ulan ng ilang mga residente. At mabalik lang din tayo sa naramdamang magnitude 5.1 na aftershock dito sa northern part of Cebu. Halos yung tirang struktura dito sa bahagi ng Daan Bantayan, yung simbahan na pinakita natin sa report, nadagdagan yung mga naglaglagang mga bato. Ang problema ngayon, may ilang daw mga tao na nagpupunta sa simbahan, kinukuha yung mga bato, bawal ho yan kasi nga gagamitin po ang mga ito para sa restoration o maibalik muli ang itsura ng heritage site. Cheryl. So, Mon, kung ganoon kalakas, umabot sa 5.1 yung naging aftershocks, so may mga bago bang na damage na structures or yung mga akala na safe na, muling titignan yung integridad nito? Tama ka dyan, Cheryl. Ang isa sa mga very visible lang naman talaga na nakitang difference na nangyari dahil nga sa malakas na aftershock, itong simbahan, no, dyan sa Daan Bantayan. At ngayon, babalikan na naman lahat ng mga structures, particularly mga government facilities at yung mga pagamutan, eskwelahan, dahil nga para masiguro kung nadagdagan ba yung mga bitak at talagang structural integrity fit pa rin ba ang mga ito, lalo yung mga pinapagamit na ngayon sa publiko, maging ang mga kalsada at mga tulay, kabilang daw sa babalikan ng mga otoridad para masuri kung
ito ba ay ligtas pa rin gamitin hanggang sa ngayon. Pero other than the church, wala pa naman tayo natatanggap na report na mga nadagdag na pinsala dahil sa magnitude 5.1 na aftershock. Cheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Mon Gualvez.